sa ating lahat. Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan nang sa ganoon ay masigasig ninyo akong masasamahan sa aking paglalakbay tungo sa pagtuklas ng panibago at makabuluhang kaalaman. Ako nga pala si Binibining Ayla Jane de la Rosa Perez ng PSL Filipino 1 at halina't samahan niyo akong tuklasin ang nakakamanghang mundo ng ponolohiya. Ano nga ba ang ponolohiya? Ang ponolohiya o palatunugan ay sangay ng linguistika na nag-aaral ng mga tunog o ponema ng isang wika na siya rin namang ginagamit natin sa pagsasalita. Ang pagsasalita ay may tatlong salik. Una narito ay ang enerhiya. Ang enerhiya ay ang nalilikang presyon o pressure ng papalabas na hininga galing sa baga. Pangalawa ay ang artikulador. Ito ang lumilika ng tunog na minomodifika ng bibig. At ang pangatlo ay ang resonador. Ang bibig at ang guhong ng ilong naman ang nagsisilbing resonador. Ang interaksyong nagaganap sa tatlong salik nito ang siyang lumilikha ng tunog. At alam niyo bang ang bibig ng tao ay may mahalagang bahagi sa pagbigkas ng mga tunog? Oo, meron. Ito ay ang dila at panga, ngipin at labi, matigas na ngalangala, at ang malambot na ngalangala. At ngayon ay wag na nga nating patagalin pa, atin ang talakayin kung ano nga ba ang wastong paraan at punto ng artikulasyon. Unahin na natin ang punto ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Ang punto ng artikulasyon ay naglalarawan kung saang bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas sa ponema. Ang punto ng artikulasyon ay may 5 uri. Una narito ay ang panlabi, sumunod ay ang pangipin, panggilagid, pangalangala o bilar, at ang panghuli ay ang glutal. Halina't ating isa-isahin ang mga ito. Una narito ay ang panlabi. Kapag sinabi nating panlabi, ito ay nangangahulugang ang labing ibaba ay dumidikit sa labing itaas. So ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panlabi. Una ay ang letrang B, payong. Letrang B, basura. At letrang M, mesa. So ayan, ating makikita na ang labing ibaba ay dumidikit sa labing itaas. Sumunod naman ay ang punto ng artikulasyong pangipin. So masasabi natin na ang punto ng artikulasyon ay pangipin kapag ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. So ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong pangipin. Una ay ang letrang T, tasa. Sumunod ay ang letrang D, damo. At ang huli naman ay ang letrang N, nota. So ayan, klarong-klaro makikita natin na ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mangipin sa bahaging itaas. Ngayon ay dumako naman tayo sa panggilagid. Kapag sinabi nating panggilagid, dito ay ang dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. So ito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panggilagid. Una ay ang letrang L, lason. At ang sumunod naman ay ang letrang R, relo. Sumunod naman ay ang bilar o pangalangala. So kapag sinabi nating bilar, rito ay ang ibabaw ng dulo ng dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. So ito naman ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong bilar. Una ay ang letrang K, keso. At ang letrang G, gamit. At ang panghuli naman ay ang glutal. Kapag sinabi natin glutal ay ang babagtigang tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsut na tunog. So ito naman ang halimbawa ng punto ng artikulasyong
brutal. Letrang H, hangin. At natapos na nga nating talakayin ang punto ng artikulasyon. Ngayon ay dumakon man tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ito? So, ang paraan ng artikulasyon rito ay inilalarawan at ipinakikita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Mayroong 6 na uri ang paraan ng artikulasyon. Ito ay ang pasara, pailong, pasutsut, pagilid, pakatal, at ang huli ay ang malapatinig. Halina't samahan niyo akong isa-isahin ang mga ito. Una ay ang pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang. Ito naman ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Una ay para sa walang tunog ay ang letrang P. Letrang T. At letrang K. At para naman sa may tunog ay ang letrang B, B, B. Letrang D, D, D. At letrang G, G, G. Sunod naman ay ang pailong. So, ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dulo ng dila sa itaas ng mga ngipin, o kaya ay dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pailong. Ito ay may tunog at ito ay ang letrang M, at letrang N. Dumako naman tayo sa pasutsot. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y mga babagtingang pantinig. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasutsot. Ito'y walang tunog. At ito ay ang mga letrang S, at letrang H. Sumunod naman ay ang pagilid. Ang hanging lumalabas ay sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadiit sa punong gilagid. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagilid. Ito'y may tunog at ito ay ang letrang L. Sunod naman ay ang paraan ng artikulasyong pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababayaang lumalabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. Narito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pakatal. Ito'y may tunog at ito ay ang letrang R. At nasa panghuli na nga po tayo at ito naman ay ang paraan ng artikulasyong malapatinig. Dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. At para sa panghuli, ito naman ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong malapatinig. Letrang W, 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 at letrang Y, Y, Y. At iyon na nga po ang iba't ibang uri ng wastong paraan at punto ng artikulasyon. Naway inyong nakuha ang aking mga tinalakay. At ngayong tapos na natin itong pag-usapan, ay dumako naman tayo sa wastong pagbigkas ng alpabetong Pilipino. Halina't ating simulan. Letrang A. Aso. Letrang B. B. Bola. Letrang C. Candy. Letrang D. D. Damit. Letrang E. Elepante. Letrang F. Fries. Letrang G. Gamit. Letrang H. Hikaw. Letrang I. Itlog. Letrang J. Jeepney. Letrang K. Keso. Letrang L. Lason. Letrang M. Mesa. Letrang N. Nota. Letrang N. Osmeña.
letrang NG. Ngipin, letrang O. O, oso, letrang P. Payong, letrang Q. Quezon, letrang R. Relo, letrang S. Sapatos, letrang T. Tasa, letrang U. Ulap, letrang V. Vase, letrang W. Walis, letrang X. Box, letrang Y. Yoyo, at letrang Z. Zoo. At dito na nga po nagtatapos ang ating talakayan. Naway inyong naunawaan ang aking mga sinabi. Muli, ako po si Binibining Ayla Jane de la Rosa Perez ng BSED Filipino 1 na nagsasabing bawat tunog at salita ay may kaakibat na wastong pagbigkas. Muli, magandang araw sa lahat. Maraming salamat at paalam!